Masayang sinalubong ni Akira ang kaibigan niyang si Gigi. Nagkita sila sa isang restaurant na madalas nilang kainan nung nag-aaral pa sila sa kolehiyo. Minsan na lang din kasi silang magkasama dahil sa iba't ibang architecture firm sila napunta. Be, it's been a while. Halos 2 buwan din tayong hindi nagkita. Masayang sambit ni Gigi at niyakap siya nito ng mahigpit. Oo nga ang busy mo, hindi kita mahagilap. Anya na may malaking ngiti sa labi. Kung saan-saan kasi ako pinapadala ng boss ko. Gusto ko na ngang mag-quit dahil hindi worth it ang pagod ko sa sweldo nila. Sabi ng kaibigan at napasimangot pa ito. Kung gano'n na ang pakiramdam mo, di umalis ka na dyan. Papagurin mo lang ang sarili mo. Payo niya rito. Nagkibit balikat ang kaibigan at tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Bakit parang namumutla ka yata? Anong nangyari sa'yo? Nag-aalala nitong tanong. Napabuntong hininga siya. Sa totoo lang, this past few days I don't feel good. Parang may masama ata akong nakain. Oh, nagpunta ka na ba ng hospital para magpa-check up? Hindi pa. Busy kasi ako sa trabaho. Hindi ko pa maharap. At saka palaging nasa labas si Salvi. Kaya madalas yung mga damit ng asawa ko, nilalabhan ko kaagad para may maisuot kaagad siya. Napakunot noo si Gigi. Alam ba ni Salvi na masama ang pakiramdam mo? Hindi ka man lang niya dinala sa hospital. Ayos lang ako, kaya ko pa naman. Kapag hindi na ako na mismo magdadala ng sarili ko sa hospital. Napataas ang kilay ni Gigi at napailing pa. Alam mo, masama talagang kutob ko dyan sa Salvi na yan noon pa Hindi ko alam kung bakit nagkagusto ka sa lalaking yun. Mas mabait pa si Carter kesa sa kanya. Mukha pa lang ni Salvi, alam mo nang hindi gagawa ng mabuti. Parang sa Maria Clara at Ibarra sa TV. Tinapik niya ang kaibigan at napasimangot. Ikaw talaga, mabait din naman si Salvi. Hindi naman siya kasing sama ng Salvi doon sa palabas. At saka asawa ko si Salvi, kaya sana wag mo naman siyang sabihan ng masama. Inirapan siya ni Gigi. Pasalamat ka't kaibigan kita, kundi binatukan na talaga kita, Akira. Kung ako ang papapiliin sa dalawa, mas gusto ko si Carter. Mayaman, gwapo at matalino. Si Salvi, kumbaga sa babae, ganda lang ambag. Kinurot niya ang kaibigan sa braso. Ang bad mo talaga? Nagsasabi lang ako ng totoo. Anyways, naiirita ako kapag naalala ko ang asawa mo. Tara na nga't mag-order na tayo. Aya sa kanya ni Gigi at hinigit siya papunta sa kanilang upuan. Nag-order sila ng mga pagkain na madalas nilang orderin nung sila'y mga estudyante. Nang dumating ang kanilang order, ang paboritong sinigang na baka ni Akira naging mabaho't hindi katakam-takam. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng pangangasim ng sikmura, kaya napatakip siya ng bibig at agad na tumayo para magpunta sa banyo. Agad siyang nagpunta sa lababo para dumuwal. Sinundan naman siya ng kaibigan at hinimas ang likod niya. Anong nangyayari sa iyo, be? Okay ka lang? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Hindi ko alam. Mukhang hindi talaga maganda yung kinain kong sashimi nung isang araw. Paliwanag niya at napabuntong hininga. Nahulog sa malalim na pag-iisip ang kanyang kaibigan. What if hindi pagkain ang dahilan para magkaganito ka? Anito sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Malalaman mo pagdating natin sa hospital. Sabi ni Gigi at hinigit siya palabas ng restaurant para magpunta sa hospital. Malaki ang ngiti ni Akira habang pinagmamasdan ang sonogram picture ng anak niya. Hindi niya inaasahan na nitong mga nakaraang araw na nararamdaman niya sintomas na pala ng pagdadalang tao. Isang malaking kasiyahan para sa kanya na magkaroon ng anak. Lumaki siya sa isang bahay ampunan at syempre gusto niyang magkaroon ng sariling pamilyang matatawag niyang sa kanya. Narinig niyang tumunog ang kanyang cellphone. Si Gigi ang tumatawag. Agad naman niya itong sinagot. Be, sorry. Iniwan kita kaagad pagdating natin sa hospital. Eto naman kasing nanay ko. Akala mo naman tatakbo yung grocery kung makapagmadali. Asar na sambit ni Gigi. Okay lang. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko pa maisip kung ano yung mga sintomas na nararamdaman ko. Kamusta naman ang check-up mo? Gigi, buntis ako. Masaya niyang anunsyo. Narinig niya ang pagtili sa kabilang linya. Napangiti lang siya ng malapad. OMG! Congrats, be! Matutupad na yung pangarap mo. Oo nga,
Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng ganito kagandang regalo. Excited na rin akong sabihin kay Salvi na magkakaanak na kami. Sana, matuwa nga siya kasi kapag hindi, sasakalin ko talaga siya. Ikaw talaga, may pagkabayolente ka talaga. Panigurado na magiging masaya siya. Anak namin ang pinag-uusapan dito, no? Napaisip si Akira kung paano niya sasabihin kay Salvi ang kanyang pagdadalang tao. May mga videos siyang nakikita sa mga social media na may pregnancy announcement. Baka may makuha siyang mga ideya. O sige na Gigi, magpe-prepare pa ako ng dinner namin ni Salvi. Paalam niya sa kaibigan. Okay, tawagan mo na lang ako kung anong naging reaksyon ng asawa mo ha. Pinatay ni Akira ang tawag at nagpunta siya sa kusina para maghanda ng hapunan nilang mag-asawa. Puno ng kasiyahan ng puso niya dahil sa wakas may isang bagay na nagkokonekta sa kanilang dalawa ng kanyang asawa. Hinimas niya ang kanyang tiyan na tila may ngiti sa labi. Ano kayang magiging reaksyon ng daddy mo kapag nalaman niyang nandito ka na? Nakangiti niyang sambit. Magsisimula na sana siyang magluto nang makita niyang may nag-message sa kanya. Isang babae na hindi niya kilala na ang pangalan ay Claudia Florentine. Nagpadala ito ng litrato na ang sentro ay ang babae at ang asawa niyang si Salvi. Tila nayanig ang mundo niya nang ito ay makita. Hindi lang isang litrato ang dumating sa kanya. Madami pa ito at lahat puro intimate pictures ng asawa at ng babaeng nagpadala ng mga ito. Anong motibo nito para ipadala nito ang mga litrato na ito? Nagpadala siya ng mensahe sa nagpadala nito, ngunit hindi na ito nag-reply sa kanya. Tinawagan niya si Gigi. Oh, napatawag ka ulit. Anong nangyari? Tanong nito sa kanya. Napahinga si Akira ng malalim dahil pakiramdam niya, tutulo na ang luha niya dahil sa kanyang nalaman. Gigi, may nag-message sa akin na babae pero hindi text ang mensahe nito. Puro mga pictures. Anong pictures? I-send mo sa akin. Ginawa naman niyang sinabi ng kaibigan nang hindi pinuputol ang tawag. Isang malutong na mura ang narinig niya sa kabilang linya. Abat walang kwenta talaga tong si Salvi. Nakuha pa niya talagang mambabae. Hindi lang yun. Mukhang may sapak pa tong babaeng to at may gana pa siyang mag-send ng pictures nilang dalawa. Galit na sabi ni Gigi. Hindi niya na napigilan ng mapahikbi. San ba ako nagkulang? At ganito ang ginawa ni Salvi sa akin. Be, wag kang umiyak. Ang mga taong katulad nitong si Salvi, hindi dapat iyakan. Teka, mag-i-stalk ako sa social media para malaman natin kung saang lupalop natin mahanap ang babaeng to ng masugod. Kailangan ba talaga natin siyang sugurin? Akira, ang mga kirida o kabit, hindi dapat kaawaan. Tandaan mo, ikaw ang legal na asawa. May laban ka, huwag kang papadaig no? Napaisip siya sa sinabi ni Gigi, pero ang totoo, ang sinabi niya, hindi siya dapat umiyak lang. Kailangan niyang harapin ang babae. O sige, sabihan mo ko kaagad kapag may nalaman ka. Oo naman, hindi makakawala ang babaeng to sa akin. Malalaman at malalaman ko kung saan nagtatago ang ahas na to. Mga 1 oras lang ang itinagal nang malaman ni Gigi kung saan niya makikita si Claudia at hindi niya inaasahan na kasama pala ni Salvi ang babae sa trabaho. Hindi umuwi si Salvi ng gabing yun kaya napagdesisyon na nilang magpunta ng kumpanya kung saan nagtatrabaho ang dalawa. Kasama ni Akira si Gigi at nagpunta sila sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Salvi at ang babae nitong si Claudia. Nang sabihin nila ang pangalan ng asawa niya sa receptionist sa entrance, hindi sila pinigilan nito na pumasok. Dumiretso sila sa architect room at nakita niya ang mga tao doon na naghihiyawan na parang nagkakasiyahan. Sumilip sila ng kaibigan at nakita niya doon ang kabit ng kanyang asawa. Salamat sa pagbati sa mansary namin ni Salvi. Mamaya, magse-celebrate kami sa labas. Let us all treat you guys. Masayang sabi ng babae na may malaking ngiti sa labi. Naramdaman ni Akira ang pagkirot ng kanyang puso sa narinig. Mansary? Ni anniversary nga nila hindi nila sineselebrate dahil dagdag gastos daw ito sa kanila at nag-iipon sila para sa kanilang future. Tapos ganito? Kulang na lang ang singsing sa inyo ni Salvi. Naku, kailan kaya ang kasal? Sabi ng isa sa mga kasamahan nila. Hindi na nakapagtimpi si Akira. Puno ng galit at hinanakit ang kanyang puso. Paano nagawa ni Salvi na saktan siya ng ganito?
Sinugod niya si Claudia at sinampal ito sa muka. Muntik nang nawala ng balanse ang kabit. "What the? Who are you?" Tanong nito at napatingin sa kanya. Napataas ang kilay ng babae at tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. "Akira? Buti naman at kilala mo kung sino ko. Ang kapal ng mukha mong lumapit-lapit sa may asawang lalaki. Ikaw na malandi ka." "Ako? Malandi?" Hindi makapaniwalang ani ng kabit. "Excuse me? Pero mukhang nagkakamali ka ng binangga." "Nagkakamali ako? Bakit naman ako magkakamali? Sa'yo ko mismo narinig na may mansari pa kayo ng asawa ko. Ang kapal din ng mukha mo para ipangalandakan niyang pagiging kabit mo." Natawa ang babae. "Ako? Kabit? Sigurado ka ba dyan? Baka sa ating dalawa, ikaw ang kabit." "Paano ko magiging kabit? Kasal kaming dalawa ni Salvi." Hindi talaga ako makapaniwala na kung sino pa ang mga kabit. Sila pa yung makapalang mukha na takutin kaming mga legal na asawa. "Mahal ako ni Salvi. Ikaw, mahal ka ba niya?" Tanong nito na may ngiti sa labi. Tila sinaksak ang kanyang puso sa sinabi ni Claudia. Maaaring nung mga panahon na kakakasal pa lang nila, mahal pa nila ang isa't isa. Ngunit nararamdaman niya ang pagiging malamig nito sa kanya ng paunti-unti. Pakakasalan ba niya ako kung hindi niya ako mahal? May bikig sa lalamunan niyang sabi. Lumapit ang babae sa kanya at bumulong sa kanyang tenga. Ang tanong, talaga bang kasal kayo? Itinulak niya ng marahan palayo ang babae sa kanya. Anong ibig mong sabihin dyan? Sa tingin mo ba talaga makakaya kang pakasalan ni Salvi? Gumising ka, babae. Hindi ka mahal ni Salvi. Pinaglalaruan ka lang niya. At yung kasal na sinasabi mo, hindi totoo yun. Dahil ang kasal na sinasabi mo, laro lang. Kaya wala kang karapatan para tawagin akong kabit. Ani Claudia at itinulak siya nito ng malakas na ikinawala niya ng balanse. Masama ang pagkakabagsak niya at nakaramdam siya ng sakit sa tiyan niya. Sinampal ni Gigi ang babae at sinabunutan ito. "Walang yakang animal ka? Kapag may nangyari sa kaibigan ko, kakalbuhin talaga kita." "Aray ko, bitiwan mo nga kung bruha ka." Nakipaglaban ng babae sa kanyang kaibigan. Naramdaman naman niya na may likidong dumadaloy sa binti niya. Napatingin siya at nakita niya na may dugo. "Dugo? Dinudugo yung babae." Sigaw ng kasamahan ni Claudia. Napatingin si Gigi sa kanya at pabalya niyang binitiwan si Claudia. Agad siyang lumapit sa kaibigan. Tumingin sila sa mga tao. "Anong tinatayo ninyo dyan? Tulungan niyo ang kaibigan ko. Tumawag kayo ng ambulansya." "Akira!" Narinig niya ang pagsigaw ng isang lalaki. Napatingin si Akira sa may pintuan at mula doon nakita niya ang kanyang dating nobyo na si Carter. Nanlaki ang mata nito at agad siyang dinaluhan. "Carter, tulungan mo ko ang baby ko." Mangiyak-ngiyak na sabi niya na namimilipit din sa sakit at hinawakan niya ang braso ng lalaki. "I will help you." Ani ng lalaki at binuhat siya nito at dinala sa hospital. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nailigtas ang bata sa sinapupunan ni Akira. Hindi mapigilan ni Akira ang malakas na paghagulgol nang sabihin ng doktor na wala na ang bata sa tiyan niya. Tila ba pinagsakluban siya ng langit at lupa dahil sa pagkawala ng tanging pamilya na isang araw pa lang niyang nakasama. Hindi man lang ito umabot ng ilang buwan. Hinimas ni Gigi ang likod niya para aluin siya. Bakas rin sa mukha nito ang kalungkutan sa pagkawala ng sanang magiging pamangkin niya. "Tahan na, Akira. Makakasama sa kalusugan mo yan. Magpahinga ka." Ani ng kaibigan habang hinihimas ang likod niya. "Hindi ko man lang nakita siyang maging isang bata't mahawakan. Ano bang ginawa ko para maging ganito ang buhay ko?" Tanong niya habang patuloy na umiiyak at yakap ang sarili. Napabuntong hininga ang kasamang babae at umupo sa tabi nito. "Wala kang kasalanan, Akira. Maaring hindi kalooban sa iyo ng Diyos ang batang yan. Alam kong masakit. Alam kong hindi madaling tanggapin. Pero hindi pa katapusan ng lahat. Hindi man sinabi ng doktor na hindi ka magkakaanak ulit. Hindi pa siguro time para magka-baby ka." Ani ng kaibigan, ngunit alam nito na hindi madali ang pinagdadaanan ng kaibigan. Niyakap niya siya nito ng mahigpit. "Siguro, kung hindi ko sinugod ang babaeng yun, hindi sana mangyayari to." Bulong niya at pinagsisisihan niya na hinarap niya ang babae.
Bago pa man magsalita si Gigi, biglang bumukas ang pintuan. Pumasok ang may madilim na mukhang si Salvi. Tumayo ang kanyang kaibigan. At talagang may gana ka pang magpakita ng mukha mo? Hindi sumagot ang lalaki at nilapitan siya ng may galit sa muka. Halos puputok ang ugat nito sa tindi ng galit na nakapinta sa mukha nito. Bakit ka nagpunta ng company? Inaway mo pa si Claudia. Napakunot noo siya at matapang na hinarap ang lalaki. Bakit hindi? Ang kapal ng mukha ng kabit mo. Sukat sabihin pang hindi totoo ang kasal natin para lang ipakita na siya ang pinili mo. Tandaan mo, Salvi, sa mata ng batas, ako ang asawa mo. Asawa? Hindi kita asawa at wala akong asawa. At totoo ang sinabi ni Claudia. Hindi totoo ang kasal natin, Akira. Isang kasinungalingan ang kasal na nangyari sa pagitan natin. It was a dare na ang kapalit, malaking halaga. Pinaglaruan lang kita at ang totoo, hindi kita mahal. Gumuho ang mundo ni Akira nang marinig ang sinabi ng lalaki. Hindi totoo ang kasal nila? Pinaglaruan lang siya nito't wala itong nikatiting na nararamdaman sa kanya? Hindi siya makapaniwala. Tila nabingi siya sa narinig. Sa totoo lang, Akira, nandidiri ako sa'yo. Ang maganda lang sa'yo, nakatapos ka ng pag-aaral at nakagraduate ka ng kolehiyo with honors. May tsura ka rin, pero hanggang dun lang yun. Sa tingin mo ba, gusto ko na may nangyayari sa ating dalawa? Ginagamit lang kita, pero kahit kailan, hindi kita mahal. Hayop ka? Anong ginawa ko sa'yo para gawin mo to sa akin? Sinampal niya si Salvi. Sampal din ang balik nito sa kanya. Hinawakan pa siya nito ng mahigpit sa magkabilang balikat. Wala kang karapatan para saktan si Claudia. Kaya itatak mo sa kokote mo na malilintikan ka sa akin kapag sinaktan mo ulit siya. Naiintindihan mo? Pabalya siya nitong binitiwan. Patuloy na naglalanda sa kanyang mga mata ang luha na puno ng hinanakit at sakit. Dinudurog ang puso niya sa kasinungalingan ng lalaking minahal niya. Pero paano ang anak ko? Kasalanan ng babaeng yun ang pagkamatay ng anak ko, Salvi. Anak na hatin. Wala akong pakialam. Buti nga na namatay na yun dahil magiging dahilan siya ng hindi pagkakaunawaan namin ni Claudia. Pweh, nakakadiri ka. Nasusuka ako kapag naaalala kong kailangan kong umakting na mahal kita. Kung hindi lang dahil sa pustahan, papatusin ba kita? Ikaw na galing ang punan at masahol pa sa mahirap ang buhay. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Bago makaalis si Salvi ng kwarto, sinabunutan ni Gigi ang lalaki. Walang iya ka? Ang kapal mo talaga na sabihin pa yan. Wala kang puso. Mas masahol ka pa sa hayop. Madiing hinawakan ng kaibigan ang buhok ng lalaki. Hinarap siya ng kaibigan. Saglit lang at itatapon ko tong pangit na to sa basurahan. Pilit na inaalis ng lalaki ang pagkakahawak ng kaibigan sa kanya. Hanggang sa hinila nito ang lalaki palabas. Niyakap niya ang sarili at iniyak ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Madaming bakit ang naglalaro sa kanyang isipan. Bakit nangyari sa kanyang ganito? Na pinaglaruan siya ng dahil sa pustahan. Naging matapat naman siyang asawa at kahit kailan, hindi siya tumingin sa iba. Pinagsilbihan niyang lalaki ng 2 taon. Akala niya totoo ang ipinakita nito pero hindi pala. Kasinungalingan ang lahat. At ang kabayaran ng pagiging mabuti niya ay anak na tanging pamilya niya. Iyong batang matagal niyang inaantay na wala lang ng isang iglap. Akira, narinig niya ang isang mababang tono ng boses na kilalang kilala niya. Isang lalaki na nagpakita sa kanya ng pagmamahal na kanyang iniwan at siya ring nagdala sa kanya sa hospital sa pagbabaka sakaling maililigtas ang anak niya. Si Carter na iniwan niya, na dating nobyo niya na sobrang minahal siya. Nang makita niya ang lalaki, dumaloy lalo ang kanyang luha. Hindi ko akalain na magiging tanga ko, na dahil lang sa kabaitan na pinakita ni Salvi sa akin, ay may isip ko na mabuti siyang tao. Pero nagkamali ako, naging bulag ako. Anong balak mo ngayon? Gusto mo bang maghiganti sa kanya? Kaya kong tulungan ka. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Kahapon, iniisip niya na sa ilang buwan, mahahawakan na niya ang anak niya. Pero ngayon, nawala na lang ito sa kanya na parang bula. At ang dahilan, walang iba kung hindi ang lalaking yun at ang kabit niya. Sa ngayon ang naiisip lang niya. Gusto niyang maramdaman ng dalawa ang ginawa nila sa kanya at sa anak niya. Kung heto na gusto siyang tulungan ni Carter, bakit pa siya hihindi? Pagkakataon niya na to. Hinarap niya ang binata. Tulungan mo kung makita sila naluluhod sa harap ko at magmamakaawa.
at sasabihing pinagsisisihan nilang ginawa nila sa akin at sa anak ko. May galit at diing sabi niya. Tumango ang dating nobyo. Makakaasa ka. I will live up to your expectations. Pero bago ang lahat, merong mga taong naghahanap sa'yo. May pagtatakang tumingin siya sa lalaki. Sino? Dinala siya ni Carter sa isang magandang mansyon sa Cavite. Malaki at malawak ang hardin at may pagkamoderno ang istruktura ng bahay. Pumasok sila sa loob at dumiretso sa salas. May nakita siyang asawa na sa tansya niya ay nasa 50 anyos. Sabay na napangiti ang mga ito nang siya ay makita. Tita Michelle, Tito Robert, si Akira po. Pagpapakilala ni Carter sa dalawa, tipid nang umiti siya. Akira Lopez po, ikinagagalak ko po kayong makilala. Lumapit ang babae sa kanya at hinawakan ng dalawa niyang kamay. May kahawig ang ginang, ngunit hindi niya alam kung saan niya nakita. Malaki ang ngiti nito at may mga butil ng luhang dumaloy sa pisngi. Ikinagagalak din kitang makilala, anak. Sambit nito. Nagulat siya nang tawagin siya nitong anak. Napatingin siya sa katabing binata na parang nagtatanong kung ano ang nangyayari. Akira, si Tita Michelle at Tito Robert ay ang tunay mong mga magulang. Matagal ka na nilang hinahanap, sabi ng lalaki. Nanlaki ang mata niya at napatingin sa lalaki na parang nagtatanong kung ano ang nangyayari. Well, take it from here, Carter. Ani ng Ginoo sa binata. Tumango ang lalaki at tumingin sa kanya bago ito umalis para bigyan sila ng oras para makapag-usap. Umupo sila sa sofa at napagitnaan ng dalawang matanda. Iha, totoo ang sinabi ni Carter. Kami ang tunay mong magulang. Ani ng babae sa kanya at hinawakan ito ng mahigpit ang kamay niya. Patuloy itong lumuluha. Nanikip ang dibdib niya sa tuwing nakikita na umiiyak ang ginang. Hindi niya maintindihan ang sarili kasi sa una pa lang niyang makita ang dalawang matanda, magaan na kagad ang loob niya sa mga ito. Siguro ito ang sinasabi nilang lukso ng dugo. Pero madami siyang tanong, bakit siya nasa bahay ampunan? Hinanap ba talaga siya o iniwan? Anak, matagal ka naming hinanap ng iyong ama. 23 taon ka naming hinanap. 1 taon ka lang na malagi sa piling namin. Pero hindi namin inaasahan na may galit ang yaya mo sa pamilya natin. Sinisisi nito ang pagkamatay ng anak niya sa atin. Pero hindi naman kami nagkulang sa pagtulong sa kanya at sa anak niya. Kaya isang gabi, itinakbo ka niya at simula nun, hindi ka na namin nakita. Paliwanag ng ginang at tuluyan na itong humagulgol. Hinaplos niya ang likod nito para aluin. Hindi sinasabi ng dating yaya mo kung saan ka niya dinala. Kaya wala kaming nagawa kundi ang hanapin ka kung saan-saan. Ngunit hindi ka namin makita. Nito lang nang bago mamatay ang yaya mo sa kulungan. Tsaka niya sinabi kung nasaan ka. Pinalitan niya ang pangalan mo at apelyido mo, kaya hindi ka namin mahanap. Dagdag na paliwanag ng Ginoo sa kanya at hinaplos ang buhok nito. Pinahid ng ginang ang kanyang mga luha at hinarap siya. Hinawakan nito ang kanyang pisngi. Kaya sobra ang tuwa namin nang matagpuan ka ni Carter. Hindi ko naman nakalain na ang batang yun pang makakahanap sa'yo. Sa wakas anak, nakabalik ka na sa piling namin. Ani ng babae sa kanya. Gusto niyang paniwalaan ang sinasabi ng 2 taong nasa harap niya. Ngunit may takot pa rin siyang nararamdaman. Paano kapag nagkakamali lang sila na hindi talaga siyang totoong anak nila? Paano po ninyo nasabi na ako ang anak niyo? Baka nagkakamali lang kayo. Nakakasiguro kami. Kita mo naman sa mukha ko na may pagkakatulad tayong dalawa. Kaya mukhang pamilya ng mukha ko sa'yo. At hindi lang yun. Nung nasa hospital ka, dinala namin ang blood sample mo para sa isang paternity test. At lumabas na ikaw talaga ang anak namin. Kung gusto mong ulitin ang paternity test para makasiguro ka, willing kami ng ama mo na gawin yun para mapanatag ka. Ani ng kanyang ina. Hindi niya na napigilan ng mapaiyak dahil sa nalaman, hindi siya iniwan. Kagaya ng sinabi ng direktor ng bahay ampunan, hindi tumigil ang magulang niyang siya'y hanapin. Akala niya, nag-iisa na lang siya at wala na siyang pamilya, kundi ang anak na nawala sa kanya. Totoo nga ang sinabi ng iba, na kung may nawala, may dadating na bago.
at hindi niya inaasahan na darating sa buhay niya ang kanyang mga magulang. Niyakap siya ng magulang at kasabay nun ay masayang luha dahil sa pagkikita muli ng kanilang pamilya. Pagkatapos ay hinayaan ng magulang niya na magkausap silang dalawa ni Carter sa hardin ng mansyon. Hinarap niya ang dating nobyo. Nahiya siya dahil alam niyang namumula pa ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak niya. Pasensya na kung ganito ang itsura ko. Umiling ang lalaki. Wala nang bago doon. Kahit noon pa man, alam kong iyakin ka na. Napalabi siya sa sinabi ng lalaki. Pero totoo naman, kahit noon na magnobyo pa lang sila, makakita lang siya ng umiiyak na pusa, naiiyak na kaagad siya. Mabilis kasing maantig ang kanyang puso. Huminga siya ng malalim. Carter, gusto ko lang magpasalamat sa ginawa mo para sa akin at para sa magulang ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sila makikilala. Matagal ko nang napapansin ang pagkahawig mo kay Tita Michelle. Kaya nagduda ako na baka ikaw ang anak nilang matagal na nilang hinahanap at hindi nga ako nagkamali. Anito at tumingin sa hardin. Ngayong nakita mo na ang magulang mo, nagbago na ba ang isip mo na maghiganti kay Salvi? Pagkasabi ni Carter sa pangalan ni Salvi, agad na napuno ng galit ang kanyang puso. Magbago? Hindi magbabago ang isip ko, Carter. Hindi dahil nakita ko na ang mga magulang ko. Makakalimutan ko na kung anong ginawa ng lalaking yun sa akin. Tumingin ang lalaki sa kanya at lumapit. Good. Salvi sa jealous man. Noon pa man nung mga estudyante pa tayo, kung anong meron ako, gusto niyang makuha. Tipid ng ngiti ang namutawi sa bibig niya. Huli na nang makita ko kung ano talaga si Salvi. Siguro nga bulag ako. Huminga ng malalim si Carter. Palaisipan pa rin sa akin kung anong ginawa ko sa'yo para iwan mo ko. Pero sa ngayon, hindi yun ang importante. Siya nga pala, I receive an electronic invitation from one of our classmates. It's a wedding anniversary celebration. Pero hindi yung simpleng selebrasyon. They are actually planning to humiliate you. Pagkarinig niya sa sinabi ng lalaki, hindi siya nakaramdam ng kaba o takot. Wala naman siyang ginawang masama. Pero kung ipapahiya siya, siguro nandoon din si Salvi para ipakita sa kanya na isa lang siyang laruan na pagkatapos niyang gamitin ay itinapon na niya. Don't worry, Akira. Nandito ako. Hindi ko sila hayaan na saktan ka ulit nila hanggang sa magawa mo ang paghihiganti na gusto mo. Nang marinig niya ang mga salitang yun sa bibig ng binata, naramdaman niya ang mainit na pakiramdam sa kanyang dibdib. Pero ipinagsawalang bahala na muna niya ang nararamdaman sa lalaki. Ang mas importante sa kanya ngayon, makitang pinagsisisihan ni Salvi ang ginawa sa kanya. Nakakuha rin si Akira ng imbitasyon mula sa kaklase nilang magse-celebrate ng kanyang wedding anniversary. Pinaghandaan niya ang pagkikita nilang dalawa muli ni Salvi. Sa tulong din ng kanyang mga magulang, kumuha sila ng makeup artist para siya'y ayusan. Isang black dress ang suot niya, elegante at maganda ang disenyo. Sabay sila ni Carter na papunta sa venue ng wedding anniversary. At nang makita siya nito, nakita niya ang pagkamangha sa mga mata nito. You look beautiful, komento nito. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Salamat sa papuri. Tara na, baka malate pa tayo. Okay lang na maging late dahil nga ikaw ang main attraction nila. Ibibigay natin ang gusto nila. Pero sa'yo ang huling halakhak. Ani ng lalaki at hinawakan ng kamay niya. Let's go. Tumango siya. Sakay ng kotse ng lalaki, dumiretso sila papunta sa venue. Nang dumating sila, ay halos lahat ng kaklase nila nandoon. At nandoon rin si Salvi at ang babae niyang si Claudia. Nanikip ang kanyang dibdib dahil naalala na naman ni Akira ang pagkamatay ng anak ng itinulak siya ni Claudia. Ilang beses siyang huminga ng malalim dahil tila umaalpas ang galit niya kapag nakikita niya ang dalawa. Relax, Akira. Maaaring masaya sila ngayon pero hindi magtatagal. Luluhod sila sa harap mo. Bulong ng binata sa kanya. Napatingin siya kay Carter na tumingin din sa kanya na may tipid ng ngiti sa labi. Tumango siya at ikinawit niya ang kanyang kamay sa braso ng lalaki. Magkasabay silang pumasok at ang lahat ng tao napatingin sa kanila. Gulat ang makikita sa mukha ng kanilang mga kaklase. Dahil nga noon, naghiwalay silang dalawa ni Carter. Pero nagtataka sila ngayon kung bakit sila magkasama. Ngunit hindi iyon pinansin ni Salvi.
lumapit ito sa kanila kasama si Claudia. Hindi ko inaasahan na pupunta ka talaga dito, Akira. Are you here to say na ikaw ang legal kong asawa? Sabi ni Salvi na may malaking ngiti sa labi. Pero alam ng lahat dito na hindi totoo ang kasal natin. It was a bet between us all. Natigilan siya at napatingin sa lalaking katabi na para bang gusto niyang malaman kung isa rin si Carter na pinaglaruan siya. Are you sure na lahat alam ang kagaguhan na ginawa niyo? Ani Carter na napansin niyang pagtaas ng kilay. Oo nga pala. Isa ka nga palang righteous person na hindi gagawa ng masama. Pero ngayon alam mo na, I'm sure matutuwa ka rin. Huwag mo kong isali sa mga katulad ninyong mga gago. I'd rather be a stuck-up person than to be a person like you all. Malamig na sabi ni Carter. Carter, sa tingin kasi nila, ikakataas nila ang pang-aapak ng tao. Panimula niya at hinawakan ng braso ng lalaki. Hindi nila alam na ikakababa ng pagkatao nilang ginagawa nila. Wow, kung makapagsalita ka, parang big shot ka na. Wala ka lang, Akira, isa ka lang mahirap. May aral ka nga kaso, may kukuha ba sa'yo? Sa totoo lang, kahit sa ang architecture company ka magpunta, walang kukuha sa'yo dahil sirang-sira ka. Ani Sheila na isa sa mga kaklase nila. Malaki ang galit nito sa kanya dahil may gusto ito dati kay Carter. Nakuyong niya ang palad, kaya siguro lahat ng ina-applyan niya, hindi siya tinanggap kahit na maganda naman ang kanyang record. Ang alam kasi nila, isa kang malanding babae na nilalandi ang mga professors natin para makakuha ka ng magandang grado. Ani pa ng babae. That's defamation. Ani Carter na may galit sa kanyang tono. Hinawakan niyang braso nito para pigilan. Tumingin sa kanyang lalaki pero umiling lang siya. Kung galit si Carter, mas galit siya dahil hindi naman ito totoo. Oh, ano naman? As if naman, kailangan nilang alamin kung totoo o hindi ang sinasabi namin. Carter, kung ako sa'yo, hindi mo na kailangang bigyan pa siya ng atensyon. Iniwan ka nga niya, di ba? Sambit ni Sheila at hinawakan ng kamay ni Carter. Pero iwinasiwas ng lalaki ang pagkakahawak sa kanya ng kanilang kaklase. At sa tingin mo, may bibigay ko ang atensyon ko sa'yo. You can dream, but it's not going to be a reality. Hindi mangyayari yun kailanman. Tila napahiya ang babae at napasimangot. Lumayo ang babae sa kanila. Pagkatapos ni Salvi, kay Carter ulit, hindi ko kinakayang pagkamalandi mo, Akira. We made a bet with Salvi to teach you a lesson, but you didn't even learn. Ani Kurt na isa rin sa kanilang mga kaklase. Siya rin ngayon ang nagsiselebrate ng wedding anniversary. Hindi talaga ako matututo. Ayokong matutong maging manluloko dahil hindi kagaganda ng buhay ko yan. Oo nga pala, before I forget, ito nga palang regalo ko sa inyo. Sabi niya at mula sa kamay ni Carter, ibinigay niya ang regalo niya sa lalaki. It's a baby bottle. Nakita kasi kita nung nakaraang araw kasama ang asawa mo. Malaki yung tiyan niya at sobrang sweet niyo. Nainggit nga ako so I hope na makakatulong ito sa pag-build ninyo ng family ninyo. Ngunit alam niyang ang kasama ng kaklase niya ay hindi si Kurt. Kinuha ni Akira ang cellphone at ipinakita ang litrato na nakuha ni Carter. Inimbestigahan kasi nila ang mga kaklase nila at ang mga ginawa ng mga ito. Ang iba, nagnakaw ng pera sa kumpanya na kanilang pinapasukan at ang iba naman ay mga nanloko naman sa kanilang mga asawa. Is this your wife? Nakangiting-an niya. Nagulat ang mga tao nang biglang sinampal si Kurt ng katabi niyang babae at ang babaeng yon ang totoong asawa ng lalaki. Nagkagulo ang mag-asawa. May regalo din ako sa inyong lahat. Sana magustuhan nyo. Sambit niya. Sabay-sabay na nakatanggap ng mga mensahe ang kanilang mga kaklase. Siguro mula sa mga asawa nila at sa kumpanya nila. Ang iba sa kanila kahit mayaman, gumagawa pa rin ng kalukuhan. Nakita niya kung paano mag-iba ang mga kulay ng mga mukha ng kaklase. Isa-isa silang umalis ng walang paalam. Ngiting tagumpay siya. Kung binabalak nilang ipahiya siya at ipangalandakan na pinaglaruan siya, di bakit hindi niya gawin din iyon sa kanila? Iba talaga kapag mayroon kang koneksyon, magagawa mo ang imposible. Akira, anong ginawa mo? May galit sa tono ni Salvi. What? Ine-expect mo na iiyak ako at magmamakaawan na balikan mo ko? Hindi ako tanga. At mas lalong hindi ako bobo, Salvi. Pupunta ba ako dito na hindi ako handa sa pwede ninyong gawin?
Sa tingin mo, kayo lang ang pwedeng apak-apakan ng pagkatao ko? Pwes, nagkakamali kayo dahil kaya ko rin. Bago pa magsalita ang dati niyang asawa, binarahan niya na ito ng talikod. Tila nabunutan ng tinik ang kanyang dibdib. Sa ngayon, hindi pa siya naghihiganti kay Salvi at Claudia. Pero hindi rin magtatagal, mararanasan din nila ang ginawa nila sa kanya. Hindi inaasahan ni Akira na o-offeran siya ng magulang na magtrabaho sa isa sa mga kumpanya bilang vice president. Tinanggap naman niya yon. Isa yung real estate at may sarili silang mga architects. At hindi niya inaasahan ng real estate na yon ay doon din nagtatrabaho si Salvi at Claudia. Tila umaayon sa kanyang tadhana. Isang utos lang niya. Kaya niyang sirain ang dalawa. Pero sinabi sa kanya ni Carter na hindi magiging maganda para sa kumpanya na bigla na lang niyang tatanggalin ang dalawa. Ang naging payo nito sa kanya, gumawa siya ng paraan para tanggalin ng dalawa habang napapakinabangan nila. Pero bago yon, gusto ni Akira na pahirapan muna sa trabaho si Salvi at Claudia. Hindi niya magagawa yun ng harap-harapan. Sakto na nag-resign naman ang senior architect ng kumpanya. Naghahanap din ng trabaho si Gigi na kanyang kaibigan kaya ipinasok niya ito. Taray be, isa ka na ngayong vice president. Kung noon, hindi ka makapasok at pahirapan kang makahanap ng trabaho. Ngayon, eto ka. Hindi ko akalain na anak mayaman ka pala. Nashock mo ko dun. Natawa naman siya sa tinuran ng kaibigan. Hindi natutulog ang Diyos, Gigi. Dinala niya ang magulang ko kay Carter. Bilib talaga ako dyan sa ex mo. Biruin mo, kaibigan ng magulang niyang tunay mong magulang. Mamaya niyan, may usapan pala sila nung mga baby pa lang kayo na ipinagkasundo na pala kayo. Uy, pang-Wattpad yun. Nako, ayoko munang isipin yan. Anyways, handa ka na bang maging boss, Gigi? Tanong niya sa kaibigan. Aba oo naman, I was born ready. Don't worry Miss Santiago, papahirapan ko ang dalawang yun. Gusto mo, ipa-video ko pa. Anito sabay tawa. Kanina ay nagkukwento ito dahil kumalat ang mga bahon ng mga kaklase nila nung sila'y college. Nang hinayang si Gigi dahil hindi siya naka-attend ng wedding anniversary sana ni Kurt. Tatawanan daw niya sana ang mga kaklase nila. No need, I will go and do an inspection with my dad. Sabi niya, tuturuan daw niya ako ng pasikot-sikot sa kumpanya. Since hindi lang naman ang real estate ang hahawakan ko in the future, etong kumpanya na tumunang hahawakan ko. Bago ang malalaking kumpanya ng pamilya namin. Nag-iisa lang din naman akong anak ng magulang ko, kaya wala akong magiging katuwang. Isa lang ang solusyon dyan. Asawahin mo si Carter para siyang makasama mo dyan. Parehas naman kayong anak mayaman, ay di pagsamahin nyo na lang. O di ba, solved na? Gagi, hindi naman ganun kadali yun. Ikaw talaga. Anyway, sige na, ngayon na ang simula mo. Mamaya darating na rin ang papa ko. Anya sa kaibigan. Tumango si Gigi. Okay, balitaan kita sa site mamaya. Pupuntahan ko muna ang bago kong team. Natawa siya dahil may pahabol pa itong flying kiss. Napailing na lang siya. Habang inoorganisa niya ang mga gamit niya, nakarinig siya ng pagkatok. Pasok, sigaw niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Carter. Napatayo siya at nanlaki ang kanyang mata. Carter, anong ginagawa mo dito? Tinawagan ako ng papa mo. Sinabi niya, ako na ang magturo sa'yo ng gagawin mo. Sa totoo lang, hindi naman din nalalayo ang trabaho ko sa ginagawa mo. Talaga ba? Pero di ba construction company ang kumpanya ng magulang mo? Oo pero nag-aral din ako ng pagpapatakbo ng kumpanya ninyo nung nakaraang taon. Tinuruan ako ni Tito Robert. Sabi niya, mas magandang ako na ang magturo sa'yo dahil baka hindi ka pa daw sanay sa kanila. Ganun ba? Naiintindihan ko. So kailangan ba kitang tawagin na teacher? Tiningnan lang siya ng lalaki. Kung gusto mo, sige. Kung ayaw mo, okay lang din naman. Natawa lang siya sa sinabi ng lalaki. Yung araw ding yun, tinuruan siya ng lalaki kung paano ang pamamalakad ng kumpanya. Madali lang naman niyang naintindihan kasi magaling magturo ang binata. Noon pa man nung mga college students sila. Madalas, si Carter ang tumutulong sa kanya na mag-aral pag meron silang exam. Napatingin siya sa lalaki habang ito'y nagpapaliwanag. Sa totoo lang, nagsisisi siyang hiniwalayan niya ito. Mabait ito, maalalahanin. Medyo masungit lang minsan, pero madalas
Sweet ito sa kanya't mapagbigay. Ngunit nadala siya sa mga sabi-sabi at bulong ng mga kaklase at ng ibang tao. Hindi sila bagay na dalawa, isang mayaman at isang mahirap. Sigurado siya noon na paglalayuin sila ng magulang ng lalaki dahil wala siyang pamilya at isa siyang galing ampunan. Kaya napagdesisyonan niyang makipaghiwalay dito. Hindi niya masisisi ang lalaki kung galit ito sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung bakit nandito ito't siya'y tinutulungan. Binisita ni Carter at ni Akira ang pinagagawang condo unit building. Nagpadala ng mensahe ang kaibigan niyang si Gigi at gusto nitong ipakita kung anong ginagawa niya sa dalawa. Kahit siya'y nakaramdam ng excitement kung paano pinapahirapan ng kaibigan ang dalawang manloloko. Pagbaba niya ng sasakyan, agad niyang hinawakan ng kamay ng lalaki at hinila pabasok ng construction site. Hindi naman halatang excited ka. Pagbigyan mo na ako. Gusto kong malaman kung anong itsura ng dalawang yon habang nagtatrabaho dito. Sabi niya sabay tawa. Nagsisend naman sa'yo si Gigi ng mga videos ng ginagawa ng dalawa. Napatingin siya sa lalaki. Paano mo nalaman? Pinapadala din sa akin ng magaling mong kaibigan ng mga video na yon. Close kayong dalawa ni Gigi? Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng kirot sa tanong niya. Wala naman siyang dapat ikaselos dahil wala naman silang relasyon ni Carter. Anong karapatan niya? Anak lang naman siya ng kaibigan ng magulang ng lalaki at ex nito. Gigi and I are not close. We're acquaintance. Walang kahit na ano sa aming dalawa. Tumango lang siya pero aaminin niya. Nakaramdam siya ng kasiyahan sa sagot ng lalaki. Iniisip mo ba na may gusto ko sa lokarit mong kaibigan? Hindi nagtanong lang ako. Napailing ang lalaki. May isang matanda na lumapit sa kanila at kinausap si Carter. Binigyan silang dalawa ng helmet para sa seguridad nilang dalawa. Dinala sila ng lalaki papaloob habang ipinapaliwanag nito ang progreso ng pinapatayong building. Ipinaliwanag din sa kanya ng lalaki ang lahat ng nangyayari. Hanggang sa dinala sila ng matanda kung nasaan si Gigi. Nakita nilang inuutusan nito si Claudia at si Salvi na magbuhat at magtulak ng mga graba. Ano ba yan, Salvi? Lagyan mo naman ng lakas yan, parang hindi ka lalaki. Inis na sabi ni Gigi. Nakita niya ang pagsimangot ni Salvi. Alam niya na ayaw ng lalaki ang magbuhat. Ultimong pagbubuhat ng 5 galong tubig para sa water dispenser niya. Kinatatamaran ng lalaki. At ikaw naman, Claudia, haluin mo yung simento ng mabuti. Huwag yung puro ganda lang ang ambag mo. Ano ba? Hindi naman sakop ng trabaho ko ang gawain na to Inis na sabi ng babae. So ayaw mo na? Hoy babae, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko ipapagawa sa ito. 2 tao ang nasaktan mo dahil sa kaartihan mo. May ipis lang na dumapo sa'yo para kang siraulo na nagtatatalon at napatid mo yung stopper ng foundation steel. O, ano ngayon ang nangyari? Nabagsakan ng mga metal yung 2 trabahador. Salamat ka't iniligtas ka nila. Baka ngayon basag na ang ulo mo. What happened? Malamig na tanong ni Carter habang lumalapit sa kanila. Sumunod siya sa lalaki at tumayo sa tabi nito. Nakita siya ni Claudia at nanlaki ang mga mata nito nang makita siya na parang nagtatanong kung bakit siya nandito. Lumapit din si Salvi sa kanila. Ipinaliwanag ng isang trabahador ang nangyari. Kagaya ng sinabi ng kaibigan niya, ang dalagang naging sanhi ng mga nasaktang trabahador. Miss Claudia Florentine, may gana ka pang magreklamo? Ikaw din palang may sala? Ang kapal naman ng mukha mo na magsabi na hindi mo yan trabaho. Hindi mo ba naisip na yung ginagawa mo tulong sa taong nagligtas sa'yo? Matigas na ani Akira. You should be grateful. Yung mga nasaktan ng mga tao may pamilya yan. Paano kung mas matindi ang naging pinsala sa kanila? Dinawalan sila ng trabaho o kita. Nang dahil sa'yo tapos ganyan ka pa? Hindi ka na nahiya. Hindi nagsalita si Claudia dahil sa kanyang sinabi. Pero kita niya ang masamang tingin nito sa kanya. Maybe you should pay for their medical fees, Miss Florentine. Ikaw din naman ang may kasalanan. Take responsibility of it or you'll be sued. Your choice. Ani Carter at hinarap ang matandang lalaki. Sinabi nito na si Claudia ang bahala sa pagbayad ng medical ng 2 taong nasaktan. Tumalikod na si Akira dahil nakita niya na kung anong itsura ng 2 habang nagtatrabaho sa initan. Ngunit bago siya makalayo, bigla siyang hinigit sa braso ni Salvi. Anong ginagawa mo dito ha?
Ipinangangalandakan mo na kayo ulit ng ex mo? Umikot ang mata niya at tinanggal ang pagkakahawak ng lalaki sa kanyang braso. Wala kang pakialam kung nandito ko. Ano naman sa'yo kung naging kami ng ex ko? Hindi naman kita asawa para magtanong sa akin ng ganyan. Pero kailangan mo pa bang ipahiya si Claudia? Ganyan ka na ba talaga kababa? Para maliitin mo ang babaeng mahal ko? Desperada ka bang makuha ulit ako? Napatawa siya sa sinabi nito. Makuha ka? Hindi ako tanga at mas lalong hindi ako bobo. Ang hilingin na bumalik ka, isang bagay na hindi ko gagawin kahit na ikaw pang nag-iisang lalaki sa mundo. Huwag kang hibang. Oo, minahal kita noon, pero ngayon hindi na at hindi na kita mamahalin pa ulit. Binarahan niya ito ng pagtalikod at naglakad palayo. Ang kapal naman ng mukha nitong isipin na gusto niya pang balikan ng lalaki. Tanga lang ang gagawa nun pero hindi siya. Nakita niya na naghihintay si Carter sa labas ng kotse. Nang makita siya nito, kunot ang noo nito at nakasimangot. Don't tell me, babalikan mong lalaking yun. Tanong ng lalaki sa kanyang paglapit. Tigas na umiling siya. Babalikan? No way. Ano yun? Parang nagdala ko ng batong ipupukpok ko sa sarili ko. Di ako tanga. Bakit ko babalikan ng lalaking nanloko sa akin? Hindi mo sana naranasan yan kung hindi mo ko iniwan. Ani ng lalaki sa kanya. Natigilan siya at napatingin kay Carter. Nakaramdam siya ng kirot sa sinabi ng lalaki. Carter, alam kong nagkamali ako na pinili ko si Salvi. Pero sana, hindi mo kailangang ipamukha sa akin yon. I've learned my lesson. May dahilan ako kung bakit ko ginawa yon. At ano naman ang rason na yun? Hanggang ngayon pala isipan sa akin kung bakit mo nagawang makipaghiwalay sa akin. Maayos naman ang relasyon natin nun. Pero anong nagtulak sa'yo para gawin yun? Huminga siya ng malalim at napahilot sa sintido. Hindi ito ang tamang oras at ang lugar para pag-usapan to. Let's talk about it later. Napabuntong hiningang lalaki at saka ito tumango. Alright, I'll wait for your explanation. Kasi hanggang ngayon, kahit 3 taon nang nakararaan, ganito pa rin ang nararamdaman ko para sa'yo. Natigilan siya at tumingin sa lalaki. Anong ibig nitong sabihin? Na hanggang ngayon ba na mahal pa rin siya ng lalaki kahit alam nitong kasal siya sa iba? Palaisipan pa rin kay Akira ang sinabi ni Carter sa kanya. Sa 3 taong paghihiwalay nila, minahal pa rin siya ng dating nobyo. Hindi siya doon makapaniwala. Kahit na iniwan niyang lalaki, ganoon pa rin ang nararamdaman nito. Hindi ba ito galit sa kanya? Ngunit bakit mahal pa rin siya nito? Yan ang 2 tanong na hindi niya alam ang sagot dahil hindi pa ulit sila nagkakausap ng lalaki. Naging busy kasi ito sa kumpanya ng pamilya. Habang siya naman ang nagmamando ng kumpanya ng kanilang pamilya. Ang ama naman niyang nagturo sa kanya pagkaalis ni Carter. Nagkaroon din siya ng bonding kasama ang kanyang magulang. Isang paraan para makabawi sa mga panahong malayo siya sa pamilya. At ngayong araw, napagdesisyonan ng kanyang ama na ipakilala na siya bilang nag-iisang anak ng pamilya Santiago, na isa sa may mayamang pamilya sa Pilipinas. Isang royal blue gown ang suot niya na siyang color team ng selebrasyon. Lahat ng empleyado ay imbitado, kahit si Salvi at si Claudia. Lingid sa kaalaman ni Akira at ni Carter na may binalak na gawin si Claudia nang makita nito na nasa party rin siya. Tumawag siya ng waiter na una niyang nakita. Kapalit ng 10,000, kapag nagawa mong ipinapagawa ko sa'yo, ibibigay ko ng buo sa'yo. Pero pagkatapos na to, kailangang umalis ka na. Naiintindihan mo? Paliwanag ni Claudia at ipinakita nito sa waiter ang hawak na pera. Dahil nasilaw ito sa pera, tinanggap nito ang alok niya. Basta ikaw nang bahala sa akin. Of course, akong bahala sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin, itulak ang babaeng magiging katabi ko sa tabi ng pool. Huwag mong ipahalata na sinadya mo. Naiintindihan mo ba? Oo, naiintindihan ko. Pagsang-ayon ng waiter at agad itong umalis. Napangiti si Claudia dahil sa kanyang balak. Alam niya na hindi marunong lumangoy si Akira dahil sinabi ito ni Salvi sa kanya nung gabi. Gagawin niya iyon para parusahan ito dahil sa isip niya, isa lang itong mahirap na nakalasap ng karangyaan dahil kay Carter. Ngunit hindi nila alam na nakita niya na ang tunay niyang magulang. Panatag na tumayo malapit sa pool si Akira sa pag-aakalang mababaw lang ito. Hindi niya napansin ang paglapit ni Claudia sa kanya at nagulat na lang siya nang marinig itong nagsalita mula sa kanyang likuran. Talagang gagawin mo ang lahat para mapalapit sa boyfriend ko, no?
panimula ng babae. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Hindi niya napigilan ang pagngisi. Kung si Salvi lang naman ang pag-uusapan, bakit ko kailangang pulutin ng isang basura? Let me tell you, isaksak mo sa bagang boyfriend mong manluloko. Natawa ang babae. Maaari ngayon nasasabi mo yan kasi nasa likod mo ang dati mong boyfriend. Pero ang tanong, mahal ka ba niya? Hindi siya nagsalita, ngunit kumirot ang kanyang puso. Paano nga ba kung ginagawa lang ito ni Carter para maghiganti sa kanya? Kung ano man ang meron sa amin ni Carter, wala ka nang pakialam doon. Ang isipin mo is paano kapag nakahanap ng iba si Salvi. Mahal ako ni Salvi. Oh, talaga ba? Kasi kung kaya niya akong paglaruan, sa tingin mo hindi niya kayang gawin yun sa'yo? Pag nakahanap siya ng mas maganda kesa sa'yo at may madaming pera, sa tingin mo, pipiliin ka pa rin niya? Take note, nagawa niya akong lokohin para sa pera. Nakita niya ang pagkuyom ng palad nito. Alam nitong may punto siya. Nasa kamay nito ang desisyon kung tatanggapin ba ng babae ang payo niya o papaniwalaan niyang lalaking kaya siyang ibenta sa iba kung kapalit nito ay pera. Hindi niya napansin ang paglapit ng waiter na kausap ni Claudia kanina. Pasimple nitong itinulak ng malakas si Akira sa pool. Ang akala niyang mababaw na pool, malalim pala. Nagpanik siya dahil hindi siya marunong lumangoy. Napuno ng takot ang kanyang puso. Tulong! Sigaw niya habang pilit na itinataas ang sarili para hindi siya lumubog. Pero dahil sa mabigat ang damit niya, unti-unti siyang lumulubog pa pailalim. Bago siya mawala ng malay, naramdaman niyang may humawak sa kanyang bewang at nakita niya ang pamilyar na hugis ng mukha ni Carter. Nagising na lang si Akira na ang una niyang nakita ay ang puting kisame. Napatingin siya sa paligid at nakita ang pamilyar na kulay at ayos nito. Alam niyang nasa hospital siya ngayon. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang mga magulang. Nang makita siya ng mga ito na gising na, agad itong lumapit sa kanya ng may pag-aalala habang patuloy na lumuluha ang kanyang ina. Hindi niya din mapigilan ng mapaiyak. Sobrang natakot po ko. Niyakap siya ng magulang. Kami rin anak, akala namin kukunin ka na sa amin. Buti na lang talaga at nailigtas ka kaagad ni Carter. Wika ng kanyang ina. Huwag kang mag-alala, Akira. Iimbestigahan namin kung sinong may gawa nito sa'yo. Paliwanag ng kanyang ama. Ngunit malakas ang kutob niya na kilala niya kung sino ang may gawa nito. Narinig nilang may kumatok at pagbukas ng pinto, si Carter ang pumasok. Meron na po akong balita kung sinong nagtulak sa'yo, Akira. Anito paglapit sa kanila. Alam ko kung sino. Napatingin ang magulang niya at si Carter sa kanya. Si Claudia, di ba? Tango ang sagot ni Carter sa kanya. Kinuntsaba niya ang waiter na ngayon hinahanap na ng mga pulis. May kuha sila sa CCTV na nag-uusap pero hindi yun sapat na pruweba para dakpin ng babae. Hindi nila matuntun kung nasaan ang waiter na yun. Panigurado ako na itinago ni Claudia ang waiter dahil masasangkot siya kapag nalaman na siyang may pakana ng lahat. Agad siyang napaisip saan ito maaaring magtago. Naalala ni Akira na bumili si Salvi ng lupa sa Cebu. Sabi niya, dadalhin siya nito doon at maaaring doon ipinadala ng babae ang kanilang hinahanap na waiter. Sa Cebu, maaaring nagpunta ang lalaking yun doon. Binida nito sa akin nung nakaraang taon na may binili siyang bahay at lupa at dadalhin niya raw ako doon. Alam din siguro ni Claudia ang tungkol sa lupang yun. Sige, sasabihin ko sa pulis na may hawak ng kaso mong tungkol dyan. Final na sabi nito at inilabas ang cellphone nito para tumawag. Nagpaalam ang kanyang magulang na uuwi muna saglit para makapagpahinga ng maayos at silang magbabantay sa kanya mamaya. Katwiran ng mga ito, nandito naman si Carter at ito nang magbabantay sa kanya. Nakaalis na ang magulang niya nang bumalik ang lalaki. Agad nitong napansin na umalis ang mga magulang. Umuwi na sila tito and tita. Magpapahinga daw muna sila. Tumango ang lalaki at lumapit sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, ngunit walang nagsalita sa kanila. Napatingin siya sa lalaki na para bang kailalim ng iniisip. Carter, sino ang sumagip sa akin? Tumingin ang lalaki sa kanya. Iniisip mo ba na si Salvi ang magliligtas sa'yo? Napaikot ang mata niya at nakaramdam ng pandidiri. Hindi ko aasahan na siyang magliligtas sa akin.
Mas mahal niya ang buhay niya kaysa sa buhay ng iba. Sa tingin mo sino? Ikaw, natigilan ng lalaki sa kanyang sinabi. Siguro nga, hibang ako kung sasabihin kong ikaw ang nakita kong nagligtas sa akin bago ko mawala ng malay tapos iba pala. Pero sa tuwing nalalagay ako sa alanganin, ikaw ang nandyan sa tabi ko. Kaya nasabi ko na ikaw ang sa tingin kong nagligtas sa akin. Mali ba ako? Dumaan muna ang ilang segundo bago ito sumagot. Palaging nakatuon ang mga mata ko sa iyo, Akira. Kahit na hindi nito sabihin, alam niyang tama siya na si Carter ang nagligtas sa kanya. Mahal mo pa rin ba ako? Lakas loob na tanong niya. Ramdam niyang mabilis na tibok ng kanyang puso. Bulag lang ang hindi makakakita ng ginagawa ko para sa iyo. Kahit na alam kong kasal ka na sa iba, hindi pa rin nawala ang pagmamahal na dapat. Nakalimutan ko nung iniwan mo ko. Napaluha siya sa sinabi nito at kumirot ang kanyang puso. Bakit ba ang tanga niya at iniwan niya ang lalaki? Bakit hindi siya naniwala sa pagmamahal nito sa kanya? Kaya pala isipan sa akin kung bakit mo nagawa kong iwan at ipalit sa iba. Pinahid niya ang luha. Naging tanga ko kasi naniwala ako sa iba na sa bandang huli, iiwan mo din ako dahil mas gugustuhin ng magulang mo na. Katulad ng estado ng buhay mong ipapareha nila sa'yo at hindi ang katulad kong walang pamilya at edukasyon lang ang meron. Kung tinanong mo sana ako, sasagutin kita na mali ang iniisip mo. Matagal nang gusto kang makilala ng magulang ko. Sila pa ang excited na makilala ka. Ayun nga lang, nagulat na lang ako nang makipaghiwalay ka sa akin. Sorry Carter, nagkamali ako. Hinawakan ng lalaki ang kamay niya. Ayos lang dahil ngayon, alam ko na ang dahilan. Baka ako rin ang may kasalanan. If I gave you assurance, hindi ka mag-iisip ng ganyan. Carter, you'll get to know them soon, Akira. Tandaan mo na kahit hindi ka anak nila Tito Robert at Tita Michelle, tatanggapin ka pa rin nila. Napangiti siya sa sinabi ng lalaki at tumango. Niyakap niya ito at ganoon din ang ginawa ng lalaki sa kanya. Humiwalay din siya sa lalaki pagkatapos. Pag natuntun na ang waiter na yon, gusto kong harapin si Claudia sa kumpanya na makita ng iba kung sino talaga ako. Nakangiti niyang sabi. Tumango ang lalaki sabay ngiti. And once they learn that they shouldn't offend you, baka lumuhod pa sila sa'yo. I can't wait to see that. Tama nga siya ng lalaking waiter ay nasa Cebu. Natuntun ng mga pulis ang bahay at lupa na nakapangalan kay Salvi at doon nila nakita ang lalaking itinago ni Claudia. At sa pagkakataong yun, maaaring sampahan niya ng kaso din bilang kasabot ng babae. Kasama ni Carter at ibang mga pulis, nagpunta sila sa architect room at nakita ang dalawa na magkayapo sa oras ng trabaho. Wow! Ang lakas ng loob niyong maglampungan sa oras ng trabaho. Ani Akira pagpasok. Nagulat ang mga tao nang dumating siya na may kasamang pulis. Tumayo si Salvi at ang babait hinarap siya. Ano na naman ang ginagawa mo dito? Manggugulo ka na naman ba? Tanong ng lalaki. Oo, at nandito ako para sabihin sa inyo na you two are fired. Tanggal na kayo. Sagot niya na may ngiti sa labi. Napatingin ang dalawa sa kanya bago ito tumawa. At anong karapatan mo para tanggalin kami? Sino ka? Natatawang sabi ni Claudia. Ako? Gigi? Sino ba ako? Tanong niya sa kaibigan. Siya lang naman ang vice president ng company at anak ng may-ari ng kumpanyang to. May pagmamalaki nitong sabi. Natigilan ang dalawa sa pagtawa. Ano? Hindi makapaniwalang tanong ng lalaki. Bingi ka ba? O gusto mo ako pang magpaliwanag sa'yo? I was about to be introduced sa company party a few days ago. Pero dahil sa ginawa ng magaling mong girlfriend, nahulog ako sa pool. Paanong naging kasalanan ko? Kita mong katabi mo ko. Baka napasukan ng tubig ang utak mo. Natatawang sabi ni Claudia. Oh, hindi mo alam? Umamin na yung waiter. Hindi lang yon. May footage na magkausap kayo na tumutugma sa description na ibinigay ng waiter. Na inutusan mo siyang itulak ako sa pool dahil alam niyong hindi ako marunong lumangoy. Wala tayong relasyon para sabihin na nagbibiruan lang tayo. Buhay ko ang nalagay sa alanganin. Hindi ba tangkang pagpatay yun? Hindi lang yun. Itinago pa ninyo ni Salvi sa Cebu ang lalaki. Grabe ang galit niyo sa akin. Hindi lang ang anak ko ang pinatay mo, kundi binalak niyo pa akong patayin na dalawa. Hindi makapaniwala ang babae sa narinig.
Anong pinagsasasabi mo, Akira? Nahihibang ka na ba? Isa ka lang ulila sa magulang na lumaki sa bahay ampunan. Ngayon sinasabi mo na anak mayaman ka na? At hindi lang yun, ikaw ang anak ng pamilya Santiago? Nababaliw ka na ata. At ano tong sinasabi mo na tinago ko ang waiter na tumulak sa'yo? Ani Salvi, ako ang nawawalang anak ng mga Santiago, kaya hindi na ako ulila ngayon, Salvi. Nakangiti niyang sambit. Dito na pumasok ang mga pulis at ipinaliwanag na nadakip sa bahay ng lalaki ang waiter. Kaya maaaring sampahan ito bilang kasabwat ni Claudia sa ginawa nito sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Salvi at hinarap nito ang babae at sinampal. Nagkagulo na ang mga ito na kailangan pang paghiwalayin ng mga pulis. Dinakip ng mga pulis ang babae at lumuhod naman ang lalaki sa kanya. Niyakap nito ang binti niya. Akira, ipaliwanag mo sa kanila na wala akong kasalanan. Hindi ko itinago ang waiter na yon. Si Claudia ang may kasalanan. Iligtas mo ko. Ayoko makulong. At bakit kailangan kitang tulungan? Sino ka sa buhay ko? Asawa mo ko. Marahan siyang natawa. Asawa? Hindi ba't pinaglaruan mo lang ako? Paano ko magiging asawa mo? Hindi naman nakarehistro ang kasal natin. Kaya wala akong obligasyon na tulungan ka. Pinusasan na rin ng mga pulis si Salvi at si Claudia dinala na ito sa pulisya. Nakahinga na ng maluwag si Akira dahil sa wakas nakamit na niya ang hustisya para sa kanya at sa anak niya. Nakulong sina Salvi at Claudia dahil sa ginawa nito sa kanya, ang pagtangkang pagpatay sa kanya at sa pagtulak sa kanya na naging dahilan para makunan siya noon at ang naging krimen ng babae. Si Salvi naman, kinasuhan ng mga bank creditors dahil hindi pa nito nababayaran ng mga utang nito na umabot ng 3 milyong piso. Hindi niya alam ang mga utang na yon pero nalaman niyang ginamit ni Claudia ang credit card niya para bumili ng kung ano-anong luho sa katawan. Para mabayaran, kinuha din ang lupa nito sa Cebu. Hindi nagtagal, napatawan ng ilang taon na pagkakakulong ang lalaki. Habang ang babae naman ay habang buhay na pagkakakulong. Sinabi sa kanya ni Carter na may iba pa silang nalabag na batas kaya mahaba ang ilalagay nila sa kulungan. Ngayon masasabi na niyang magiging maayos ang buhay niya dahil wala na ang dalawa sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang buwan, niligawan ulit siya ni Carter at dahil sa pagmamahal na pinakita nito, nahulog muli ang loob niya rito. Nakilala niya rin ang magulang ng lalaki at masasabi niya na mali ang iniisip niya tungkol sa kanila dahil tinanggap siya ng mga ito sa una pa lamang. May pera man siya o wala. Ngayon ay magkahawak kamay silang naglalakad sa park kung saan ay madalas silang namalagi nung magnobyo pa lamang sila. May isang bagay nga pala akong hindi pa nasasabi sa'yo. Ano yon? Ako ang nagpadala ng litrato ni Salvi at ng babae niya. Nanlaki ang mata niya sa narinig. Hindi si Claudia? Umiling ang lalaki. Hindi na ako nakatiis. Ayoko na makita kang nasasaktan at patuloy na sinasaktan ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ayoko manahimik kaya ginawa ko yun. Hindi ko rin alam na hindi totoo ang kasal niyo hanggang sa makarating sa akin ang balita. Kaya pala tinulungan mo ko makaganti sa kanila, pati sa mga kaklase natin dati. Deserve nila yon. Kung mali ang ginagawa mo sa tao, mali rin ang babalik sa'yo. Tama ka doon, kaya ang galing-galing ng boyfriend ko. Masayang anya at pinisilang pisngi nito. Umiti ang lalaki pagkatapos, nagulat siya nang bigla itong lumuhod sa harap niya. At mula sa bulsa nito, may inilabas itong maliit na kahita. Akira, 2 taon kitang hinintay. Akala ko tuluyan ka nang mawawala sa akin. Para nga daw tayong pinagtagpo pero hindi tinadhana. Pero eto tayo at ipapakita sa iba na tayo talagang nakatadhana sa isa't isa. Akira, will you marry me? Napangiti siya at niyakap ang lalaki at sumigaw ng pagkalakas-lakas. Oo, pakakasalan kita. Makaraan pa ang ilang buwan na preparation ng kanilang kasal, nakita ng dalawa na nasa harap na sila ng altar. Suot ang simpleng trahe di boda niya, napatingin si Akira sa pari habang nagtatanong. Ikaw, Carter, nangangako ka ba na mamahalin mo si Akira sa hirap at ginhawa? Opo, Father. Buong puso po. O ano pang hinihintay niyong dalawa? Carter, you may kiss the bride. At doon, narinig ang malakas na palakpakan sa loob ng simbahan at ang malakas na tili ni Gigi.